Example mga kapatid, may isang sample. Alam niyo po ba, sister, yung salitang fixer? Ano yung trabaho ng fixer? Fixer? Fixer ng isang, for example, LTO. Fixer ng DFA para makaalis ka sa passport. Kuha ng mga passport. Example lang ito sa kanilang mga salitang kainganyo-inganyo. Sabi, huwag ka nang lumabas dyan. Ito na ang huling iglesia. Ito na yung 7 churches, Laodicea. Pag lumabas kayo, option na kayo, hindi kayo maliligtas. Kung baga sa panahon ni Noah, may isang iglesia lang na kapag ka ikaw ay isang bangka o isang daong lang ang ginawa ng Diyos, na kapag ka ikaw ay lumabas doon, malulunod kayo. May mga salitang ganon, may mga explanation ganon, pananakot sa mga taong gustong umalis sa kanila, kaya sila'y nag-maintain ng mga members, yumayaman dahil sa mga pera ng mga membro, pero ang katotohanan, sila'y mga tulad sa mga fixer para sa pera, kumita ng pera. Alam niyo po mga example yung DFA. Ang DFA, yun ang sentro ng kuhaan ng passport. Ngayon, dyan sa DFA, sa office ng DFA, may mga fixer dyan. Maging sa LTO, may fixer dyan. May mga salita ang fixer dyan na pandaraya. Ang sasabihin, gusto mo bang mapadali ang pagkuha mo ng passport? Hindi ka napipila. Hindi ka na kami lang bahala. Wala nang appearance, hindi ka na pupunta. Kaya lang mahal ang bayan. Gusto mo ba yung gano'n? Siyempre, ikaw, papasok ka, kakagat ka, kasi hindi ka napipila. Wala ka ng pagod. Hindi ka na pupunta. Pababayad ka lang ng malaki. Pero ang nangyari, nung nagbayad ka, nagkaroon ka ng passport, nung aalis ka na papuntang Amerika, o papuntang Kuwait, o papuntang Qatar, nung makita na authenticated, sinilip ang iyong passport ay fake. Dahil sa pandaraya ng Kristo. Ganon ang mga relihiyon na hindi nagtuturo ng katotohanan na yung Word of God ay sinaluhan ng mga aral ng mga tao. Bakit? Instead na magtiwala sila sa Panginoon, yung mga tao, inaangkin nila na kapag sila ilalabas, hindi na sila maliligtas. Tinatakot sila. Sapagkat yun na daw ang katotohanan. Ngunit, mali. Ano sabi? Ang relihiyon ay hindi tagapagligtas at wala sa kanila ang kaligtasan. Tandaan po natin, ang mga relihiyon ay hindi tagapagligtas at wala sa kanila ang kaligtasan. Ano verse yun, Pastor? Isaiah 43, tingnan natin, 11 and 13. Ako si Yahweh, wala nang iba, walang ibang tagapagligtas. Maliban sa akin, nung una pa man ako'y nagpahayag na ako ang nagligtas sa iyo at nagsalita ng lahat ng mga ito. Ako ang Panginoon at liban sa akin ay walang tagapagligtas. Ako'y nagpahayag, ako'y nagligtas, at ako'y nagpakilala ng walang ibang Diyos sa gitna ninyo. At kayo ang aking mga saksi, sabi ng Panginoon. Ako ang Elohim, at mula sa walang hanggan
ay ako nga, walang sino mang makapagliligtas mula sa aking kamay. Ako'y gumagawa at sinong pipigil? Isaiah 43:11-13. Kaya mga kapatid, balikan natin yung DFA. Yung DFA, yun mismo talaga ang dapat na mag-issue ng passport. Hindi yung mga fixer. Ang parang nangyari, yung mga fixer, yun na ang main at sila nagbibigay sa mga tao. Yun pala, dahilan sa pera. Ganon din ang mga relihiyon na hindi nagtuturo ng katotohanan. Hinaluan nila ng mga daya. Ano sabi ng fixer? Hindi ka na pipila. Hindi ka na pupunta, no appearance, physical appearance. Madali lang. So, ikaw naman, may inganyo. Yung pala, yung ibibigay sa'yo ay fake. Bakit? Dahil hindi naman sila talaga yung authorized. Hindi sila authorized na magligtas sapagkat meron tayong isang tagapagligtas. Walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat na ikaligtas. At ito dapat ang tandaan ng bawat mananampalataya and seeker of the truth. Yung naghahanap ng katotohanan, huwag kayong matakot lumabas sa mga relihiyong hindi nagtuturo ng katotohanan. Ang tagapagligtas ay isa lang at walang pwedeng umangkin, walang pwedeng kumuha nito sapagkat isa lang ang ibinigay na pangalan upang ikaligtas sa mga tao. Lumabas kayo. Tingnan natin yung John verse 9, 10:9. Nasabi, kasi pag ikaw ay nakulong sa cage, ayaw kang palabasin. Dahil sa mga salitang pandaraya na pagkaangki, na pag lumabas ka, hindi ka na maliligtas. So hindi ka na lalabas, mamimintay mo doon. Para kang ibon na nabilanggo doon sa aula. So ngayon, ang sabi ng iba, katuliko ako, dito na ako na nagising, dito na ako mamamatay. Dito na yung mga ninuno namin, dito na mamamatay. Eh bilang bunga sila. Inborn ako, Seventh-day Adventist. Yung mga nanay ko, yung lolo ko, yung magulang ko, hindi na ako aalis. Sapagkat ito na ang katotohanan, ito na ang huling iglesia. Kapag ka lumabas pa tayo, wala nang kaligtasan. Ito, ang daraya ito. That is a cage. That is deceit. Pandaraya. Sapagkat wala sa kanilang kaligtasan. Hindi sila ang DNA para ikaw ay mapunta sa langit na bayan. Si Yahshua lang ang passport natin para tayo ay makapunta roon. Now, mga kapatid, tingnan natin ang ibang mga aral na tinaluan ng Diyos, tinaluan ng mga tao. If na si Yahshua ang itataas bilang sentro ng kaligtasan, yung iba ay tinataas ang kautusan na iniisip at inilalagay sa isipan ng mga tao. Pagka hindi ikaw ay law keeper, pag hindi ikaw tagasunod ng 10 utos, ay hindi ka maliligtas. Law breaker ka na, walang kaligtasan. Mali yung aral yun. Isa lang ang tagapagligtas. Maging ang pagtupad sa kautusan ay hindi makapagliligtas sa sino ng tao. Tandaan po natin, mark my word, maging ang pagtupad ng kautusan ay hindi makapagliligtas. Anong kautusan? Ano ang kautusan? Ano ang trabaho ng kautusan? 1 John chapter 5 verse 3. Sabi ng kautusan, ito, unang Juan kapitulo 5:3. Lahat ng mga relihiyon, lalong-lalo na yung nagmamalaki ng mga Sabbath keeper, kapag ka hindi sila nagsasalita ng kautusan,
pag hindi sila tumutupad ng kautusan, wala raw kaligtasan. May tatak daw ng hayop. Ito ang function of the law, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi mabigat. Ano raw ang function ng kautusan? Pag-ibig sa Diyos yan.